Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay April 11, 2025 at ang oras ay, ayan, 8:35 AM. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala kung sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasul Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa parlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espirito ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Ayan. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga tao naging bahagi, no, hanggang ngayon, no, sa ating misyon. Walang katapusang misyon. Okay, hindi ko na patatagalin ito. Okay? Actually, this is my first episode lang na pagba-vlog. Na totally pang vlog to, no, okay? Itong araw na ito, this is my first episode pa lang sa araw na ito. Okay. Mga mahal kong kapatid, marami na hindi na to lingid sa kalaman ng lahat at marami nang nagaganap. Pero mas may magaganap na kaganapan na isang kaganapan ito na unpredictable, ha? Kaabang-abang ito. Okay. Alam nyo, hindi nyo napansin si Lidwin medyo nanahimik ng konti, no? Pero hindi ibig sabihin na si Lidwin ay tumigil, no? Actually, mas lalo, no? Dahil mas may pinaghahandaan. Okay. Mas marami pang kakaibang kaganapan na mangyayari. Di ba noon, sinabi ko naman sa inyo, habang palapit na palapit ang tunay na implementasyon ay mas maraming magaganap, no? At sa pamamagitan ng kaganapan na yan ay maging ang mga gumaganap ay lahat doon ay ang lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala isasalain pa. Okay. Maraming dapat abangan, no? Ito may kinalaman sa politics, about dyan sa mga nangyayari ngayon na kaliwat kanan mga pagsunog, no? Kasi nakapropesya yan kung noon ay sa pamamagitan ng baha, ngayon ay sa pamamagitan ng apoy. Ngunit alam nyo ba na sa lahat ng kaganapan na yan ay maaari itong maiwasan or mangyari man yan ay may solusyon pa rin ito. Ngunit subalit datapwat, ano ba ang sinabi ni Lidwin sa inyo? May mga bagay na personally ay napakasakit para sa akin. Ngunit, subalit datapwat, kung yun ang nararapat para sa atin lahat upang magtino lang ang mga tao, hayaan muna ang mga bagay-bagay na mangyayari yan para lang ang tao ay magtanda. Okay. Sa pagkakataon nito, kung napansin nyo yung gipost ko kagabi, no? Hindi ho biro. Kaya ako, mga mata ko ngayon medyo nagluha-luha, no? At nagpasalamat na lang din talaga ako sa miracle fruit kasi pag ininom ko yan ay masarap ang tulog ko. Okay. Hindi ho biro, no? Kasi hindi naman ho ako powerful. Hindi naman ho sabay-sabay ay ating mamomonitor. Hindi naman ho sabay-sabay. Kaya pala nung nakaraan, di ba sabi ko nga sa inyo, malalaman nyo ito. Another missile na naman ito na babalik talaga ito sa kanila. Okay, good morning sa inyong lahat. Mababalitaan natin na babalik na naman sa kanila. To make the story short, lahat ng mga kaguluhan sa pagkangayon,
Unang-una, may kinalaman talaga siya sa mga pinag-aagawan nilang teritorial. Pangalawa, yung tungkol sa power at tungkol sa mga kayamanan na kung tutuusin ay yan naman ay may mga pinagmulan talaga. Okay. Maraming issue, no? Lalo na dito sa politics natin. Ito meron akong mga mensahe para sa mga DDS. Okay? Sa mga DDS, no? Alam ko na matatalino ang mga abogado ninyo, lalo na yung si Tatay Diggs ninyo. Matalino yan. Ako nga, saludo ako sa talino niyan eh. No? Kasi talagang, sorry ha, pero hindi ko nila lahat. Kasi pag abogado talaga, ang mali ay nagagawang tama, ang tama ay nagagawang mali. No? So, ganun lang yun. Actually, hindi justice ang nandito eh, kundi pagalingan ng pangangatwiran. No? But anyway, no? Kahit gaano katalino ang inyong mga abogado na tatayo para dyan kay PRRD, no? Alam nyo ba na mayroong pinaka easiest way, no, na paraan na para siya ay makabalik dito kung gusto ninyo dito sa atin. Ngunit, subalit, datapwat. Dahil sa matataas ang mga bilib nyo sa inyong mga sarili, kaya, kasi nag-post ako before eh, may nag-react na ganito, no? So sabi ko, okay, sige, pagbibigyan kita, total, mas matalino ka sa akin, sige, pagbibigyan kita, na? Sino nga ba talaga si Lidimin Canoto? Sino ba talagang impact? Ayan, sorry at tumatawag ang kapatid ko. Mamaya ka na bunso, mamaya ka na ha, kaya nagla-live pa si maganda mong ate, charot. Okay. Alam nyo ba na lahat ng yan, no? Ito ha, mga DDS, at meron din ako mensahe para sa mga BBM, no? Makinig kayo. Kasi parating mga tangan nito eh, no? Tayo ang nagkakasiraan dyan, tayo nagpapatayan, but in the end, tayo rin naman ang magsasuffer. Okay. Mga kapatid ng mga taga-DDS, no? Sana makarating ito sa inyo, no? Anyway, sino nga ba si Lidimin? Sino bang impact ang Lidimin ito? Ganun na lang siya magsalita, di ba? Kaya maraming nabubuisit sa akin. Pero, siguro naman kahit paano, marami akong napatunayan sa inyo. At yung mga bagay na yan, aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan ang nag-iisang pinakadiyos ng kalunagan, ang nag-iisang Alpha Power Omega. Dahil, kung wala siyang ibinigay na karunungan ni Lidimin na espiritual, Lidimin is nothing, no? Wala rin po itong magagawa. Okay. Alam niyo ba yung gipost ko kagabi, hindi basta-basta yon. Kasi, sabi ko nga, para lang ako naglalaro ng, hindi ako marunong maglaro ng ML, pero feeling ko, nag-i-email na rin ako. Kasi nakikita ko, oy, gusto mag-fight, gusto mag-ano nito, pero, kuy daw lang. Ba't kayo nag-away? So, parang ganon. So, anyway, hindi na mahalaga kung sino si Lidimin, no? Ang masasabi ko lang, simple lang. Si Lidimin ay ginamit or ginagamit isa, no? Makinig kayo, ha? Para hindi kayo ma-allergic sa akin. Pero kahit anong gawin ko, allergic talaga kayo sa akin eh. Yung iba, ha? Si Lidimin Canoto ay isa lamang, no, sa mga ginagamit ng katawang lupa ng Panginoon upang ang kanyang programa ang siyang masusunod at hindi sa tao. So, ibig sabihin, hindi lang si Lidimin ang gumaganap, no? Para talaga maisakatuparan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Okay. Sa pagkakataon na ito, mga DDS, no? Para magkaroon naman ng katahimikan itong mundo natin, itong ating dito sa Pilipinas. Okay, makinig kayo lahat. Mayroong pinaka-easiest way para yung Tatay Diggs ninyo ay mapauwi yan dito. No? Kasi, yung ibang mga taga-nasyon, ibang mga bansa, na mga leader mga bansa, mga sausawiro kasi yan eh. No? Mga sausawiro, kala mo naman napaka-powerful. Wala ring ibang mag-aayos ng problema dito sa atin, kundi tayo lang din. Hindi sila. Yung mga iba dyan, nagpapasip-sip lang yan, kunwari concerned, pero wag ka, may mga sariling interes sa mga hinayupa.
no? Kunwari tutulong, kunwari ganito, pero wag ka. Ito namang iba nating mga kapatid na mga nasa posisyon, mga syunga-syunga rin, no? Na sobrang din ng talino. Talaga lang naman. So anyway, sana makarating ito sa kampo ninyo, no? Ako na nagsasabi, sorry ha, kasi sa sobrang talino ng mga abogado na yan, lalo lang pinapalala ang mga bagay-bagay, hindi nagkakaayos. Bakit? Hala, kanya-kanya ng siraan. Hala, kanya-kanya ng ano. Kala mo naman, mga malilinis din. Ano? No? Yung mga kliyente nila ba? Same with BBM. Ang ating mahal na Pangulo na si BBM, no? Diba? Sinabi ko na nga sa inyo, diba? Noon, talagang, kumbaga sa Bisaya ba, baga kayo sa tanan na nagrally ba? No, nag-prayer rally. Hoy, pastilan Ginoo. No, ibig sabihin ng baga, makapal. Ang kapal ng tao na nandun sila nagrarally, peace rally sa inyong mga mata. Lalo lang yun ang pinalala ang sitwasyon. Ngayon, ang kinangaan ko lang dito sa taong ito dahil, di ba, ever since kahit anong sasabihin ng ibang tao, kahit na below the belt nang sinasabi, huy, kahit anong pagkukubli ng tao pa rin yan, nasasaktan pa rin yan. Pero sa kabila ng lahat, wala tayong naririnig ng ating mahal na Pangulo na gumantiya ng masasakit na salita sa kapwa. Na kung tutuusin, nandyan din sa kanya yung power, no? Pero wala tayong narinig sa kanya. Ang ating mahal na presidente, PBBM, no? Ay maaari siyang manatili, no? Kaya nga si Lidimin, no? Sabi ko nga sa inyo, Lidimin Canoto is very big challenge to me na wala talagang eleksyon, mga dodong mga inday. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan, ha? Abangan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung mayroong mga politiko na magbigay mga ayuda, sige, tanggapin nyo. Kung tutuusin, sa taong bayan rin naman yan, eh. Pero mayroon talaga ito, ha? Hindi ko siya may mentionin, pero may alam ako na tumakbong politiko na sarili niya talagang bulsa. Kaya kung magtulong siya, hindi bongga-bongga ba, kung mayroon man siyang mga ano, at hindi siya mahilig magpaano sa TV, hindi siya magpaano sa social media na i-post siya. I-post niya yan, kung may naitulong siya. Hindi siya mahilig ng ganon, o dapat ganyan ang mabinubuto niyo kung sakaling magkaroon man ng eleksyon, pero wala talagang eleksyon. Okay, anyway, para sa mga lating kapatid, no, dito naman sa mga taga-BBM, no, ay tawag nito, kapag meron isang paraan na ito ay hindi lang si BBM, no, pati yung mga hanay niya, depende sa mga karakter ng mga kurimaw na to na maaari silang manatili sa kanilang mga posisyon, or maaari malaking imposible na even our president ay mas mataas pa ang magiging posisyon niya para sa bansa natin. Kung ito na naman si Kung na to, eh. Sino ba itong si Kung, no? Kung, no? Sinabi ko na nga, di ba? Alam niyo naman ito, eh. Kaya lang, alam niyo, ang naging problema lang talaga sa side ni PBBM. Ang problema lang talaga sa side ni PBBM, alam niyo kung ano yon? Hindi ko rin naman nila lahat. Sa hanay lang din yun naman na nag-umpisa ang problema. Wala naman kay PBBM because ang tao is open naman, no? Alam nyo, yung ano na yan, kaya nung nandiyan ako sa Maynila, alam ito ng isa kong kaibigan, eh, no? Na, kasi subok na niya, no? Dahil nung time din na nagputok yung Vulcan Mayon, nandoon ako sa Bicol, so tuwan-tuwa ako nung nagbubuga ng lava yung Mount Mayon. Talagang tuwan-tuwa ako. Ngayon, sinabihan ako ng Satanas. Sinabihan ng inyong lingkod na Satanas ka, Jazz, kasi bakit ganyan ka, tuwan-tuwa ka? So, pinaliwanag ko naman sa kanya. So, siguro napagtanto niya, no? So, to make this story short, sabi ko kay ate, hindi ako taga dito, so, hindi ko sinabing I am a powerful, but subukan natin, no? Kasi alam nyo, ang mga bagay-bagay, no? Alam nyo, kahit yung scientist, bago nila yung mga bagay-bagay, syempre nagkakaroon yan sila ng tinatawag na, kanaganing experiment, no? Tapos tinitesting nila mo na yan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung iniwan sa akin ni Kuya Emmanuel,
Siyempre, sinubukan ko rin, gaano ba ito katutoso? Pumunta kami doon sa may bunganga, bunganga tuloy. Doon, kasi bawal ang pumasok doon eh, kasi danger zone na nga yun eh, no? So, pumunta kami doon, pero malapit-lapit na rin doon sa Mount Mayon. So, syempre, hindi naman ako katulad ng iba na para lang sabihin, no, sino ba yan? Galing naman yan, no? Hindi ganon. To make the story short, dahil na rin sa si Lidimin ay gusto rin masubukan yung iniwan sa akin. So, ayun, no? Nag-ano kami doon, may something kami ginawa doon. So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil very effective siya. Isa siyang uri ng dasal, no? Kaya, di ba pag nagsasalita ako, just like, kuri hayara wonta iya lafra iya sinsina here lafa na kina iya ratsin kuri sin here la akala nila just yan ay Latin. Hindi po Latin yan. Binigay ko na sa inyo ang setas na yung mga salita na yan. This is the way to how to communicate our Almighty Creator. Okay? Isang siyang kapaman. Pero syempre, dapat, binigkas mo, dapat, ini-interpret mo rin sa iba dahil nga, yung iba baka kung anong sasabihin sa'yo. Okay, so shortly speaking tayo ngayon. So, tested and proven yon. Sa ngayon, alam niyo ba yung kung tutusin yung mga biglaang pagliliyab, no, ng mga grass fire, no, sa mga kabundukan. Aside from mainit talagang panahon ngayon, pero kung tutusin, unlike before, na isolated area lang, pero ngayon parang kung kahit saan na lang nagkakaroon ng grass fire. Oh, yung kaibigan ko diyan sa Batangas, kumusta kayo diyan, no? Ito yung gikwento ko sa inyo ni isang kaibigan na talagang sabi niya, Lidimin, hindi ko matanggap kasi dito na kami pinanganak, nagdalaga, nag-asawa, nagkaapon, then basta na lang kaming paalisin dito. Sabi ko, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil tinanong mo ako, so ang ibinigay sa akin ng karunungan ng Diyos, something happened, not good there in Batangas. Kaya as much as possible, kailangan mong mag-evacuate. So to make the story short, ito yung nangyari sa Batangas. Diyan lang sa may Taal. Okay? So, to make the story short, itong mga pangyayari, ano yung kinalaman dito? Ano yung kinalaman sa sinabi ko that kung gusto niyo mapauwi si Digong, si Tatay Diggs, no? Ay simple, no? Ako hindi ko sinabing, oh, sino ka ba? Napakatalino mo na ba talaga? Huwag ninyong sukatin ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa ginagamit niya. Simple. Because gusto ko lang iparamdam sa inyo, gusto ko lang maramdaman ninyo na kapag ano man, whatever situation it is, pero pag ang Diyos na ang kikilos, ang tao walang magagawa. There is nothing impossible with Him, our Almighty Creator. Ngayon, sa lahat ng aking mga nabanggit, I know that I cannot please everybody. Meron pa rin iba dyan na babanatan pa rin si Lidimin kahit na alam mo na, di ba? Wala naman akong ibang nais kung hindi maipakita, magiging salamin, na sa lahat ng ating ginagawa, huwag tayong magmataas sa ating sarili. Always glorify and honor to our Almighty Creator. So, alin ang mali ko dyan? Kaya yung matanda na nagbabanat sa akin, Diyos ko, no? Kung dyan ka masaya, sige na lang. But anyway, marami pang mga kaganapan. Basta si Lidimin, sa abot ng aking makakaya, hindi naman ako ganun po ka-powerful. No, hindi naman ako ganun ka, kasi katulad ng, sorry but we need to reality. No? Bagamat binabanggit ko ang salitang, maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, no? Ay totoo naman, no? Hindi ho nanganghulagan na, hindi ako katulad ng iba na ako ay may ng apoy. Kasi kung ako may kapangyarihan ng apoy, hindi ko na po kailangan bumili ng gasol or superkalan kasi pwede na ako magluluto sa pamamagitan ng aking mga kamay na instant apoy, no? Ano kayong itsura, no? Pag ginaganon ko, tapos ayan yung apoy, tapos nalagay ko yung kaldero, mga ngawit siguro yung kamay ko. Alam
nyo, ano lang tayo ha, in reality lang tayo, no? Sus, Ginoo ko. Then, ako ang may-ari ng hangin. O di sana, kung may kapangyarihan ng hangin, o di sana, hindi mo na kailangan ng ganito. Bunso, nandito yung electric fan mo. Hindi mo na kailangan ng electric fan. Wala ka bang babayaran sa Meralco or sa Cotico, di ba? Kayo talaga. Talaga lang naman. No? Alam nyo, maging realistic sa mga bagay-bagay. No? Uy, hanggang ngayon, no, marami pa rin nagtatanong sa akin, Lidimin, may release ba talaga? Ano bang sinabi ni Lidimin sa inyo? No? Ewan ko na lang sa iba dyan. Pero, ngunit, subalit datapwat. Ano bang palatandaan na para mag-release na? Let's check it and let's see who is rattle and roll. Are you sure that the green signal is the final signal to reactivate or to restoration sa mga bagay-bagay? Kayo talaga. Naano lang ako dito, no? Nakita ko yung aking mahilig mag-collection si Lidimin ng mga bato. Mahilig ako mag-collection ng mga bato. So to make the story, i-share ko lang ito sa inyo ha. Na-attract kasi ako sa mga bato kong collection. Kasi galing ako ng Sapa nung isang araw doon sa lugar ng aking asawa. So nung nandun ako sa Maynila, sa totoo lang, kasi si Lidimin, pag naliligo, kulang ang ligo ko pag wala ang panghilod ko. Not just that, dahil marami kang libag, kung hindi, yun bang nakasanayan lang ni Lidimin na talagang pag naliligo is naghihilod talaga. So, marami akong koleksyon ng panghilod, no? Charot, dinisplay ko pa dito. Hindi, mahilig ako mag-koleksyon ng mga iba't ibang uri ng klase ng bato, no? Except yung bato na droga. Lilinawin ko lang ha. So anyway, ngayon ay April 11, 2025, syempre. So yung about sa issue ng The Big One. O ayan ha, Philbox na rin nang nagsasabi ha. O, The Big One is actually not only in the Luzon, but ang Luzon lang ang pinaka-center. Bakit kaya, no? Syempre may mga ano yan eh, may mga sagot yan. And then, kailan ba talaga mangyari ito? So, may napanood ako, ang sabi July 2025 this year. No, yun pala yung mga sinasabi ng about sa mga sinasabing duwende. But anyway, katulad ng sinasabi ko, ang palala ko lang sa inyo, ha? Ito, palala ko lang sa inyo. Huwag nating kalimutan ang nakalagay sa propesiya, no, na ito, napakasimple, no? Ang mulit pagpaparito ng ating Panginoon ay tawag nito, walang nakakaalam, no? Para siyang isang magnanakaw, pero ibinibigay sa atin yung karunungan ng mga palatandaan. Kaya to make the story short, kailangan natin na mag-ano tayo, laging handa, no? Anytime yung sabi ko na unpredictable no? Oy, thank you nga pala sa lahat ng mga hindi ko na mi-mentionin. Maraming salamat sa Cam Karingal, no? Thank you so much, no? Sa ating mga kapatid na nandyan sa PNP, maging sa hanay ng mga kasundaluhan, sa Marines, sa Navy, maging sa mga Air Forces natin. Good morning po sa inyong lahat, sa inyong mga pamunuan, no? Saludo po si Lidimin sa inyong pagsisikap para sa kaayusan ng ating bayan. Okay? So, bakit itong mga to, liliwanagin ko lang ha, that yung iba ay hindi naman kami ganung, hindi kami close, but bakit ko sila binabati? Kasi namumonitor ko rin, no, na talagang may mga iilan din talaga tayong mga nandyan. Hindi ko nila lahat mayroon talaga pang iilan na mga tapat sa kanilang tungkulin. So, saludo po ako sa inyo. Okay? So, mga mahal kong kapatid, huwag ninyong kalimutan, paalala ko lang, yung sinasabi ko sa inyo, that yung epidemya, no? Lagi kayo mag-ipon ng tubig, no? Yun lang masasabi ko sa inyo. At yung, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na, may maglalabasan ng mga iba't ibang nilalang na manggagaling naman ito sa kalupaan, no? At marami, no? Maraming magaganap. At
ito, ilang beses kong sinasabi sa inyo that alien is real, no? So, mga mahal kong kapatid, itong pagbabahagi ko sa inyo, uulitin ko ha. Ito, babanggitin ko to. Yung grupo na tinawag akong kulto, Kuya Abel. O, ayan ha, mimensioning kita ngayon, no? Minsan tayong nagharap, dalawa. Kinausap kita ng maayos, di ba? Ngayon, sa kabila ng lahat, no? Lahat ng member ni Kuya Abel, no? Pangalanan ko to, no? Sa Subanin tribe. Kayo, tinutulungan ko kayo. Ha? May mga bagay-bagay. Hindi ako nakikialam sa inyo. Ang hindi ko palalagpasin sa lahat ng ginagawa mo na magre-react ako, yung ipagkalat mo na si Lidimin ay isang uri ng kulto. Kuya Abel, alalahanin mo, sino kaya ang maituturing na kulto sa ating dalawa? Ha? Yung ginagawa mo o ginagawa ko? Si Lidimin ay walang itinayo na anumang grupo, anumang sikta, anumang organisasyon. Dahil itong mga sinasabi na mga divine wealth na ito na para sa mga tao, kung para pala sa mga tao, bakit kailangan ng membership? So, ibig sabihin, kung hindi nagpapamember at hindi afford ang mga sinisingil ninyo sa mga tao ay hindi pala beneficiaries, ikaw ba ang nag-program niyan? Ito ha, walang personalan. Kailangan natin magkaklaruhan kasi kayo ba, pag tumira kayo sa akin, siguraduhin ninyo na hindi babalik sa inyo at hindi nyo kakainin ng mga sinasabi ninyo, ha? Bakit mo ko sinabihan ng kulto? May itinayo ba akong simbahan? May itinayo ba ako na hindi katulad sa mga pinagagawa mo dyan? Ha? Pag sure dra, Kuya Abel, ha? Huwag kang ganon, no? Dumiskarte ka ng kapirahan na gusto mo sa mga tao, but do not use my name para lang na ikaw ay makuha mo yung gusto mo. Dahil ako, binanggit ko man ang pangalan mo ngayon, hindi ko palalagpasin yung sinasabi mo na kulto ako. Ha? Walang ibang sinasamba, binibigyan ng kapurihan, kadakilaan, sinidimin kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nag-iisang Alpha Power Omega. Sino kaya ang mas kulto sa atin o sasabihin mong kulto? Alam nyo, yung mga sinabi nating kulto, ito yung mga leader nila na sila ay gustong sambahin, katatakutan. Yan ang mga kulto, no? Yan ang mga uri ng mga kulto. Lidimin is free. Anong sinabi lang ni Lidimin? Lahat tayo ay candidates. Nagkaroon ba ng discrimination si Lidimin sa ibang tao? Lahat tayo ay candidates. We are all candidates of this scenario. Itong mga kapanahunan natin ngayon. No? So, hindi itinaas ni Lidimin ang kanyang sarili. Pagsabihan mo kung kulto, tingnan ko lang kung bukas makalawa dahil sinabihan mo kung kulto. Sinisigurado ko sa'yo, dahil sa ginawa mo na yan, sorry ha, marirecall ko lang. Maalala ko noon si Kuya GPR. Ayan, sa mga followers ko, di ba? Si GPR at saka yung isa, no? Medyo na nahimik ngayon. Si ate, no? Yung nagpakilalang Reyna, alam niyo yan kung sino yan eh. Umiyak ako sa vlog ko dahil sa ginawa nila. Lumapit, humingi ng tulong, nung ibibigay ko sana ang mga bagay-bagay, ipagkatiwala ko sa kanila, ang mga bagay-bagay na hinahanap nila, ngunit dahil makapangyarihan talaga ang Diyos at ipinapakita kung ano ang mas layunin ninyo na pansariling layunin ay hindi ko itinuloy yun. Marami kayong kasiraan na ginawa sa akin. Anong nangyari kay Kuya GPR? O di ba sila ang na-TV ng KMGS? Sila ang ng-TV? Dahil kayo itong mga nagsasabi sa akin na I am a scammer. Ako ay terorista, ako ay ganito, NPA, kung ano-ano mga tinawag mo sa akin. Ngayon, sino ang na-TV sa KMGS na scammer? Na may mga di ba kayo? Ngayon, ikaw Kuya Abel,
Magbilang ka ng araw. Dahil yung sinasabihan mo kung isa kong kulto, Wes, huwag kang magtaka. Mula sa araw na ito, ikaw naman ay mumultuhin ng mga tao na pinaniwala mo. Ayan, gusto niyo ng gera eh. No? Kasi si Lidimin gumaganap. Ang dami nyo ng hindi pwede lahat ng pagkakataon ay manahimik na lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kapatid kong bunso, si Lidimin ay ipinanganak bilang Lidimin. Hindi ako ipinanganak bilang Kristo na kahit anong batuhin ninyo, no? Ay tanggap lang tanggap at nandoon pa, no? Hindi, actually si Jesus Christ hindi naman nagpapako eh. No? Kasi pag sinabi mong nagpapako siya sa krus, parang ganito yun, i-correct ninyo ako ha. Hindi po nagpapako si Jesus Christ sa krus. Ha? Pag sinabi mo siyang nagpapako siya, ibig sabihin nandoon yung command for me. Correct me if I'm wrong. Nag-command siya sa tao, sige pakuin nyo ako, ipako nyo ako. No! Hindi ho nagpapako si Jesus Christ. At madalas kong naririnig na si Jesus Christ ay nagpakamatay sa krus. Hindi po nagpakamatay. Kasi pag sinabi mo nagpakamatay, that is intentional. Kagustuhan mo. Hindi po siya nagpakamatay sa krus para lang po sa mga kasalanan nyo. Pinatay siya sa pamamagitan doon sa pagpako sa kanya. Ayan ha, buti na magkaliwanagan tayo ha. Kaya Kuya Abel, yung pagsasalita mo, no, na isa kong kulto, pasensya ka na ha. Sino man nakapanood sa akin ngayon, pwede niyong ibahagi sa kanya. Itaga mo sa bato ang sasabihin ko. Ako pinagsabihan mo ko ng kulto? Pues, ngayon, idideklara ko yan. Ikaw mismo ay mumultuhin ng gawa mo. Huwag kayong ganyan. Ha? Dahil si Lidimin, hindi po yan ako nakikialam sa inyo. No? Inaano natin yan. System is real. Okay? Hoy, nakita ko yung mga account niyo ng bangko ha. Ako hindi ako nakikialam sa inyo. At pwede ba sa lahat ng mga nagko-commodities dyan, na wala hong, ewan ko lang sa inyo kung saan nyo, ano yan eh, pinagpupulot yung mga salita na yan. Ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo. System is real. Kaya nung ako ay kinwestiyon ng isa sa mga ng Fed, no? Bakit wala akong itinayo na mga tinatawag na humanitarian? Bakit wala akong itinayo about sa program sa agriculture? Isa lang naman ang sagot ko. Kaya nga sinasabi, for implementation, dahil lahat ng yan ay nakasystem na, ibig sabihin noon pa man, kaya nga may tinatawag na Master Development Plan. Bakit ko babaguhin? No? Ang mga programa na yan ay napagkasunduan. Hindi ko nga alam kung itong mga ibang to, bakit, ewan ko sa kanila kung saan sila galing yan. No? Kung saan sila kumuha ng LOI na magtayo or baka strategy lang nila yan. No? Wala akong kailangan. Kung maggagawa ako ng project feasibilities ng, sasabihin, gumawa daw ako ng project feasibilities sa agriculture. Ano bang alam ko sa agriculture? No? Kaya wala akong dapat ipa-project dahil naka-project na lahat yan. Ang kailangan yan is to reactivate, no? Merong lang palutuntunan dyan. O, ayan ha. Hanggang ngayon kasi marami pa rin nagtatanong, Ma'am, no? Kailan ba talaga ang release? Dapat tanungin nyo yan sa mga tao, sa mga, yung mga nagpakilalang hari, mga reyna, sila yung magiging ganito, ganyan. Hoy, pag sure. Is Lidimin. Ano bang sinabi ni Lidimin? Pag sinabing walang release. Ewan ko lang sa iba kung nagre-release ba, pero wala eh. Kayo talaga. Mga pasaway. Ang akin lang, no? Di ba hinayaan ko na nga kayo, di ba? Ngayon, ikaw Kuya Abel, gusto mo talaga ng gera? Gusto mo ng gera? Ha? Gusto mo ng gera? Huwag mong lapastanganin. No? Huwag mong lapastanganin ang Diyos na aking pinupuri at sinasamba. Hindi kita palalagpasin dong. Ha? Hindi kita palalagpasin. Never. Di bali nang ako ang ipahamak ninyo,
Pero kapag ang Diyos na ng aking sinasamba at sinasampalatayan ang hinahamak ninyo, sinisigurado ko doon, ikaw ang mapahamak. Ikaw ang mapahamak. Bakit mo ko sabihan ng kulto, Dodong? Kuya Abel? Bakit mo ako pagsasabihan ng kulto? Abel? Bakit mo ako pagsabihan ng kulto? Ako, sinabihan ako. International terrorista. Nung nakaraan lang, bumisita ko sa Camp Karangal. Pupunta ko ng PNP. Kasi pag international terrorista ako, nakapaskil po ang mukha ko doon. Walay! No? Kayo ba? Ang gusto ninyong paninira, ito rin si matandang Eduardo Miranda. May mentionin natin gusto ng gera no? Ay, congratulations kahit papaano may nakita kong pagbabago. Bibigyan kita ng supply. Okay? Ito rin si Eduardo Miranda. Kesyo ganito, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kasi kahit anong pangahamak ninyo sa akin, at kung sa bagay, dapat ko pa rin kayong pasalamatan. The more na gumagawa kayo ng kwento na hindi maganda laban sa akin, kayo rin mismo mapapahiya. Katulad ng isang kapatid, no? Ang ganda ng namin, no? Ngayon, pagbalik niya dito sa Manila, dito sa Jensan, hinayaan ko lang. Ayan na mga salita na hindi maganda, no? Pero, wala siyang narinig sa akin na pero, lumabas din ang katotohanan. Kayo kasi ang may sala. Ganun, no? Kayo ba? Ewan ko sa inyo. Kaya silidimin na lang ang nahahabag sa inyo sa ginagawa ninyo sa akin. Kaya Kuya Abel, itaga mo sa batong sasabihin ko. Pinagsabihan mo kung isa kong kulto, pues, bukas makalawa, abangan mo ang mga tao, no, na pinaasan nyo, kayo mismo ay mumultuhin ng mga to. Nakarating sa akin ang mga passbook, tinignan ko. Saan ka makakita? Saan ka makakita na ang nilagay nyo dun sa passbook ninyo ay may matatanggap yung tao na milyon-milyon. Tapos kinuliktahan ninyo. Wala akong pakialam dun sa wala akong pakialam dun sa mga koleksyon ninyo kasi darating ang araw, kayo rin naman ang sisingilin yan. No? Ang sa akin lang, yung katwiran ko na ako pagsabihan mo ng kulto, no? Tapos, nakalagay doon, ito yung amount na milyon na tatanggapin ng tao. Yun naman pala, may matatanggap pala ang tao ng milyon bakit ninyo pinakuliktahan ng mga katakot-takot na kapirahan? Aber? At aside from nun, may mga personal pang mga bagay ng pamilya na kayo mismo ang nagkukontrol sa mga tao. No? Pag sure dyan, palibasa kasi gawain mo, no? Kayo, pag kinausap ko kayo ng maayos, magtino kayo, okay? Kaya itong sinasabi ko sa'yo, si Lidimin ay sinabihan mong kulto, bukas makalawa, lahat ng ginagawa mo, lalo na sa ginawa mo sa akin, ikaw mismo ang mumultuhin yan. Maniwala ka sa akin sa hindi. No? Kung sa bagay, kayo lang naman ay mga part of distraction, pero yung pagkasalita mo na I am the kulto, nilapastangan mo na rin ang Diyos na aking sinasamba, aking sinasampalatayan, no? At pwede ba, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Magkakaroon lamang ng katahimikan, no? Magkakaroon lamang ang katahimikan ang mundo at mawawala ang sumpa sa mundo. Kung makinig kayo kung matanggap ninyo ang buong katotohanan sa inyong mga sarili. Number 1, walang ibang bigyan ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian kung hindi ang naglalang sa iyo, sa kanya, at sa akin.
our Almighty Creator, ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. Pangalawa, marunong tayong tumanggap sa ating mga sarili that we are not powerful, we are not perfect, no? To make the story short, tanggapin natin ang buong katotohanan kung ano yung totoo. Huwag magbida-bida ba? Huwag magbida-bida. And others, no? Itong mga kaganapan na mga pagputok ng mga bulkan, no? Mas marami pa. Ito kasing mga, di ba sabi ko nga sa inyo, kada buwan, iba't ibang lugar ang nagpapalipad ng kanilang rocket ship, no? Ay malaki po ang epekto nito sa ating global climate change. Hanggang ngayon, mas lalong very active ang tinatawag na Ring of Fire. Di ba sinasabi ko niyan sa inyo, mas nagiging active, no? Ang Ring of Fire. So, ano ba ang kasi malapit tayo sa Ring of Fire eh. Ano ba ang effect nito sa atin, no? Malaki pong impact. At kung tungkol sa the big one, huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo dyan sa Maynila para damayan ko kayo. Ha? Kasi, sa mga panahon na yan, dyan kasi magkakaalaman. Dyan kasi magkakaalaman. Unahin hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran ng nais ng Diyos para sa atin upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Napakaliwanag niyan. That is not my own understanding. Biblically speaking, at lahat po yan ay nakalagay din sa propesiya. No? Kaya, walang release. Wala. At tungkol sa mga book, green book, kung ano ng mga book dyan. Kaya minsan tinanong ko si ate, naghahanap sila ng book ng ganito. Ano bang alam nila? Ano bang alam nila sa green book? Ano ba ang alam nila ano bang pagkaunawa nila pag sinabing green book, red book, blue book, brown book? Ano bang pagkakaintindi sa mga nagko-commodities? Ano pang alam niyo? Ano pang meron sa mga color coding na yan? Na? Ano ba? No? So, napakalalim ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, hanggat ako na nga mismo nagsasabi, di ba? Believe me or not. Hanggat sa hindi natin mapatugtog ang sa kuko ng agila. Nationwide yan. Kapag marinig nyo na ang tugtog ng sakuko ng agila nationwide, ay walang release na magaganap. Ayan ha, binigyan ko na kayo ng clue ha, nationwide. Sabay-sabayan sa kuko ng agila, naway tayo'y makalaya. Pag marinig nyo yan, sigurado may release yan. Yung sabay-sabay ha. Binigyan ko na kayo ng clue. Binigay ko na kayo ng clue. Mga trying hard copycat, kopya na. Ay, ambot sa inyo. Natatawan lang ako sa inyo. Talaga na naman. Thank you so much kay Rayos Jimenez, Carlinda Gonzaga. Salamat. Walang eleksyon. Puri na nagsugo. Magkakalaman talaga yun. Diba? Napanood nyo ba yun? Yung may 12, no. May dalawang wing van na 40-footer yata yun. Punong-puno siya ng paraphernalia for election. Gideliver doon sa private sector. Pag sure. Sa dakpan mo, no? Ay, akala nyo kasi, system is real. No? Monitor kayo, dadang. Bel, Lorica, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes, no?
Sana mas marami pa tayo. Nakalimutan ko, medyo busy ako. Sabi ko gagawa tayo ng YouTube para doon. Walang ibang ano doon, kundi purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ramon Pataksil, oy Sir Ramon, pupunta ako sa inyong area. Maybe next week. Meron lang akong at gusto kong bisitahin, no, to, honestly, gusto kong bisitahin si kapatid na Bae Lourdes at saka si ba yun, si Dato Adlaw, no? Gusto ko silang bisitahin diyan, no? Ay, gusto natin kumustahin ang mga 'yan, no? Okay. Takayashi di ay iyahang apelido, ma'am, Takayashi. Kinsa man? Kinsa si Erlinda Gonzaga, sino si Takayashi? No, actually meron 'yan, Takayashi, meron 'yang ano niyan. Okay? Sino pa? Ayan. May buntag, ma'am, ni Dimin, puri na nagsugo. At sa lahat ng mga ating mga kapatiran, no? Tatalon Group, thank you so much. Isabela Group, thank you so much. Nueva Vizcaya, ayan, puri, no? Ay, kung nakaraan, pumunta ko dyan, so, babalik ako dyan. And thank you nga pala sa aking kapatid, na isang kapatid, no? Si, wait ka lang kapatid ha, kasi nag-vlog pa ang kapatid mo. Okay? So, maraming salamat sa inyo kay sino pa? Fernando Rialin, thank you so much, no? At saka sa lahat-lahat, no? At katulad ng sinasabi ko, sa abot na makakaya ayon sa ipinagkaloob na karunungan lamang ng ating kataas-taasan, sabot ng aking makakaya ay yun lang ang aking ginagampanan. Okay? So, once again, maraming salamat po sa inyo at abangan nyo pa kasi kagabi ang dami ko nakita, no? Ang dami ko nakita sa system at tungkol sa mga kapirahan, ang dami kong nakita. Ang dami kong nakita doon na kung totoosin, ready for release. But, ano nga ba talaga ang, actually, hindi siya balakid eh. Ano ba talaga ang kulang? Bakit hindi siya ma-release? Ganun yun eh. Okay? So, once again, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. And have a blessed divine hope, everyone. And, divine hope is unpredictable. So, anytime yan. Kasi panahon na talaga. Okay? So, thank you so much and good morning all. Oy, siya nga pala, before I forgot. Congratulations sa aking mga anak. No? Pasalamat kay ako ang nanay niyo. Charot, joke lang. No, thank you so much, no, kay God. No? At, Mama is very proud of you. Salamat sa aking mga Junakis. In fairness, charot, silang lahat ay puro mga top student. Okay? Silang lahat ay mga top student. Okay? So, thank you so much po sa ipinagkaloob ni Lord sa akin. At I'm very proud, no, that kayo yung mga naging Junakis ko. No, that sa kabila ng lahat na kayo ay maliliit pa at wala talagang halos time si Mama sa inyo noon, pero lumaki kayong mga batang mga matitino, no? Yan ang reward ni God sa akin, no? Because alam niya na sumusunod ako sa Kanya. Okay? Kaya nakakatakot ho talaga na tumalikod ka, no? Tumalikod ka sa Panginoon. Nakakatakot po 'yon. Mabuti pa yung mga hindi alam ang katotohanan, no? Kaysa alam mo na ang katotohanan, tapos tumalikod ka, tapos gumawa ka ng mga bagay na alam mo na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Mas nakakatakot po yon. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. O, sa lahat na nag-PM kahapon about doon sa product na yon, oh, no, ayan, nasagot ko na yan. Very effective po talaga yon, promise. No? So, thank you so much and ingat po tayong lahat.